Hello mga kapatid, magandang gabi po sa inyo. God bless sa atin sa buong community ng Catholic community nationwide. It's again a privilege for us to share with you ang ilan sa mga biblical principles na pwede natin makuha sa ating pag-uusapan. At tayo po nasa bagong series, yung tinatawag nating Learn to Give series. From Monday to Sunday na naman ho yan. Marami ho tayong makikita na mahalagang prinsipyo na pwede nating pag-isipan, eventually ma-apply natin ito sa ating mga buhay bilang mga Katoliko. At sisilip tayo doon sa salita ng Panginoon Diyos kasi mahalaga yun, may basis po tayo. But before that ay mahalaga po na tayo manalangin. Magsimula po tayo sa isang maikling dasal. Gamitin natin po yung prayer to Saint Michael po sa gabing ito. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do you, O Prince of the heavenly host, cast into hell Satan and the other evil spirits who prowl about the world seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi mga kaibigan sa buong Catholic community nationwide. God bless. Alvin Bahan, magandang gabi. Salamat for joining sa ating broadcast kapatid. At sa iba pang mga kapatiran from different places all over the country, sa inyong mga parish priest, God bless po sa inyo mga kapatid. Ano po yung objective natin para po sa ating bagong series na Learn to Give? May dalawa tayong objectives dito mga kapatid. Una, by the end of our sharing, you will be able to understand the importance of giving as part of your growth in Jesus. Raydan Garcia, magandang gabi Brad. Salamat for joining. Pangalawa, after our series on giving, you will have a strong conviction to share with what you have as an expression of your love to others. Yan lang ho yung dalawang objectives natin mga kapatid. Mahalaga, malinaw po yan. Una, ulitin ko, by the end of our sharing, you will be able to understand the importance of giving as part of your growth in Jesus. Pangalawa, after our series on giving, you will have a strong conviction to share with what you have as an expression of your love to others. Corazon Gagi, magandang gabi ate. Salamat po for joining sa ating broadcast. Diretso na po tayo mga kapatid. Welcome po ulit sa ating Kabrad Online Catholic Broadcast. Ngayon po ay January 20 gabi, Monday 2025. Meron po isang talata sa Bible na pwede kong bigyan natin pansin. Ito ay patungkol sa pagbibigay. Okay? Hindi ho pera ang issue dito mga kapatid, kundi ang pagbibigay ng God the Father ng kanyang anak sa lupa. Now, John 3:16, a famous verse in the Bible. Ang sabi po dyan sa Bible ay, for God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not perish but may have eternal life. Na gusto ko isa-isahin natin to, i-dissect natin to mga kapatid. Importante yung makita nyo yung beauty ng verse na ito. Maraming gumagamit nito. Actually, no ako'y pastor pa, ay isa po ito sa mga ginagamit ko. Pero pag-uusapan nito sa konteksto ng Katoliko, mga kapatid. Napasinin nyo yung bungad, for God. Sino po yung God na binabanggit niya sa verse 16? Yung God the Father. Siya po yung originator ng giving. Siya po yung nagpasimuno nito, ang God the Father, nung giving, yung concept ng giving. James Regalario Sabino, magandang gabi ho. Maraming salamat for joining. Nasabi dyan, for God
Alam mo, wala namang pwedeng pagsimula na itong giving ang God the Father. Ang God the Father po ay bahagi ng Trinity na siyang pinaniniwalaan nating Katoliko. Trinitarian po tayo. At si Jesus Christ ay ikalawang bahagi ng Trinity. We have God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Etong tatlo na ito na persona ay nagkakaintindihan. Meron silang unity. Meron po silang harmony. Parang pamilya. Opo. Parang pamilya po yan sila. Wala tayong makita sa Biblia na nag-away itong Trinity natin. Hindi ho. Nagkasundo po. At pagdating dito sa kahalagahan ng God the Father, na siyang originator ng giving, mga kapatid. Ano pa sabi? For God so loved. Now, ang isa sa mga attributes ng God the Father, siya po ay loving, mapagmahal. Hindi po siya judgmental, na katulad natin. Ang God the Father, siya yung originator ng giving, at siya po ay loving God. For God so loved. Sino po yung recipient, yung tumanggap ng pagmamahal na ito ng God the Father? Sabi ng Bible, for God so loved, past tense so yung love na binanggit Ang sabi dyan, the world. Sino tong world na binabanggit dito? Mga kapatid, yan po yung humanity. Yan po yung creation. Sino nagmahal sa creation? Ang God the Father. Siya po yung originator ng love. Sapagkat ang God the Father ay He is a loving God, mga kapatid. At ang sabi po dyan, that He gave. Yung personal pronoun ng He ay tumutukoy sa God the Father. He initiates. Hindi lang po siya yung originator ng giving, hindi lang po siya loving God, kundi siya po yung nag-initiate. That He gave. Sino pong binigay niya? Yung kanyang anak. Sino po yun? Si Jesus. Mga kapatid, may binabanggit po rito sa ating katekismo sa Tagalog na may pamagat po na ang buhay ng tao ay kilalanin at ibigin ng Diyos. Sa paragrapo na ito, under dito sa ang buhay ng tao, kilalanin at ibigin ng Diyos. Ang sabi po rito ganito, basahin ko sa Tagalog isinalin na po ito sa Tagalog yung katekism. Ang sabi ho ang Diyos na karunong-runungan at kabanal-banalan sa isang balak na kanyang wagas na kabutihan ay lumikha ng kusang loob sa tao. Bakit niya nilikha ang tao? Sabi dyan, Yam T. Montejo, Doc Gil Badignasay, magandang gabi ho. Dan Baldosa, Ray Agaton, Arthur Sabare. Ang sabi po ng Catechism sa Tagalog ang pagkakasalin, siya po ay lumikha ng kusang loob sa tao. Ano po ang dahilan? Upang bahaginan siya ng kanyang kaluwalhatian. Kaya sa lahat ng panahon at dako ay malapit siya sa tao. Sino ang malapit sa tao? Ang Diyos. Tinatawag siya at tinutulungan upang hanapin siya, upang kilalanin at ibigin ng buong lakas. Tinitipon niya ang lahat ng tao at isinambulat ng kasalanan na makiisa sa kanyang angkan, ang iglesia. Ginagawa niya iyon sa pamagitan ng kanyang anak na sinugo. Sino po yung anak na binabanggit ng Catechism? Si Jesus Christ. Na itong si Jesus ay isinugo bilang mananakop at tagapagligtas pagdating ng takdang panahon. Sa pamagitan niya at sa kanya, tinatawag ang lahat ng tao. Ano pong rason bakit tinawag? Upang maging mga anak niyang ampon sa bisa ng Espiritu Santo at maging tagapagmana ng kanyang maluwalhating buhay. Ito po yung laman ng katekismo na ang buhay ng tao, kilalanin at ibigin ang Diyos. Mga kapatid, ito pong pinag-uusapan natin dito ay lubhang napakahalaga bilang mga Katoliko. Ronelio Etak, magandang gabi. Watching from Isabel Leyte. Maraming salamat. Mga kapatid, kung babalikan po natin yung John 3:16, nasabi dyan, for God
or God the Father loved the world, the humanity, that He gave His only Son. Past tense, ibinigay na ho. Hindi ho ibibigay pa lang si Jesus. Ibinigay na. Nangyari na. Kasaysayan na po yun. So that everyone, yun po yung sabi dyan. So that everyone, yung bawat individual. Importante po to, may dapat gawin. But before that, yung responsibility ng tao o ng individual, ay naniniwala po tayo sa Katoliko na si Jesus Christ po yung founder ng simbahan. At tayo po ay naniniwala sa 4 na marka ng simbahang Katolika. Naniniwala tayo na ito'y isa, 1. Ito ay holy. Pangalawa yan, pangatlo, Catholic yan. Pangatlo, apostolic. Itong 4 na marks na to ay mahalagang tandaan po natin bilang mga Katoliko. 1, holy, Catholic, apostolic. Ang sabi dyan, ano yung pananagutan ng individual? Ngayong nalaman natin na yung originator ng giving ay ang God the Father. At isa sa mga attributes ng God the Father ay siya po ay loving God. At sino yung recipient nito? Yung humanity, yung creation. At nakita natin na that He gave. Nag-initiate ho yung God the Father by sending His only Son, si Jesus. So that everyone, yun po yung sabi nung talata, believes in Him. Yung salitang believes so ay maraming beses yung makikita yan sa Book of John. Yan po ay responsibility ng tao, mga kapatid. Responsibilidad. At ang sabi dyan, may not perish. Ano ibig sabihin ng perish dyan? Go to hell. Pero mapapansin nyo yung pagkakagamit to ng grammar po dyan may not perish. Yung salita hong may not, yung salitang may, parang pwede nating sabihin na maaari mangyari o hindi. But may have eternal life. Pag gagamitin mo yung salitang may, parang hindi sigurado. Di ho ba? Now, tignan natin yung case study rito sa John chapter 3 na ang issue po dito kay Nicodemus. Nagpasyal po siya ng gabi kay Jesus. Bakit po siya gabi kaya nagpasyal? Kasi siguro nahihiya siya kasi nga ikilala siyang tao, tagapagturo sa Israel. At baka magka-problema pag lumantad siya ng umaga, tanghali, nakipagkita kay Jesus. Kaya ho siya gabi nagpunta. Maganda ho yung kwento rito na isinaad po ni John sa chapter 3. Basahin ko lang po. Now there was a Pharisee named Nicodemus. Yung mga Pariseo po isa pong uri ito ng mga religious people sa panahon ni Jesus. Mga legalistic po ito pagdating sa law. Alam ho nila ang salita ho ng Diyos, ang Old Testament scripture. Sino po si Nicodemus? Siya po ay ruler of the Jews, ang pagkakalarawan ni John. At sabi rito, he came to Jesus at night and said to him, Rabbi. Ang address niya kay Jesus ay Rabbi. We know that you are a teacher who has come from God. For no one can do the signs that you are doing unless God is with him. Noemi Etak, magandang gabi. Sabi niya, good evening po sir sa lahat ng nanonood. Ayan. Nasa na tayo? Jesus answered and said to him, Amen, amen. I say to you, no one can see the kingdom of God without being born from above. Importante ho yung parirala na yon o yung praise na yon na born from above. Nicodemus said to him, how can a person once grown old be born again? Yun nasa isip niya, physical Pero sinasabi ni Jesus, born from above, spiritual na bagay. Na surely he cannot re-enter his mother's womb and be born again. Again, iba yung konsepto rito ni Nicodemus sa sinasabi ng Lord na born from above. Hindi sila magkaintindihan dito. Ang sabi ni Jesus, verse 5, Amen, amen. I say to you, no one can enter the kingdom of God
without being born of water and the Spirit. Mga kapatid, ito pong born of water dito pumapasok yung sakramento ng baptism. Yan po ang turo ng ating simbahan, mga kapatid. Yan po yung pinaka-entrance. Okay, dyan nagsisimula lahat. Meron tayong 7 sacraments eh. Ano po ang ginagawa nitong sakramento na ito ng baptism o ng binyag? Dyan po nahuhugasan yung original sin na binana natin sa ating unang mga magulang. Dyan po tayo naboborn again o naboborn from above. Dyan po ibinibigay yung banal na espiritu, sa madaling salita, dyan ka naging Kristiyano. Dyan sa unang hakbang na yan. Hindi mo pwedeng ma-enjoy yung the rest of the sacraments kung di ka dadaan dito. Walang nagna-number 2 kagad. Number 1 talaga lahat po yan. Sacrament of Baptism. Nangyari po sa akin, 1970, I was born December 3. Sabi nung nanay ko, 2 weeks after nung pagkakasilang sa akin, ako po ay dumaan dito sa Sacrament of Baptism. Ako po ay nabinyagan. 2 linggo matapos akong isinilang. Sa madaling salita, noong 1970 pa pala, wala nang original sin. Doon pala ako na born again. Doon pala ibinigay ang banal na espiritu sa akin. Sa madaling salita, naging Kristiyano pa pala ako. Wala akong kamalay-malay noong 1970. Yan po ay sa konteksto ng turo ng simbahan. At siyempre, after na Sacrament of Baptism, na andyan po yung Sacrament of Confirmation na ginagawa ho ng mga bishop. At yan naman po ay nangyari sa akin after 30 years. Basta medyo matagal. Nangyari po lang sa akin yan. Last year lang po yung aking confirmation, October 26. And the rest is history. At yung Eucharist. Etong tatlo na ito ay tinatawag na Christian initiation. Importante ito na maging karanasan natin ito, mga kapatid. Kaya nga ho, ang mga individual na basta lang pumapasok sa simbahan, hindi nila masyadong ma-enjoy ang misa. Kasi kundi sila dumaan doon sa unang hakbang, yung pinaka-entrance, yung Sacrament of Baptism. Yung aking 2 mga anak po ay nag-undergo na ho ng catechism. Kada linggo, tinuturo ng mga katekista na simbahang Katoliko yung mga basics, yung mga fundamentals. Bakit kailangan tong Sacrament of Baptism na ito? Ano ba ibig sabihin nito? Ano ba nangyayari kapag ang isang individual ay nagpasya na sumunod dyan sa Sacrament of Baptism and so on and so forth. Kaya nga ho, bilang mga Katoliko, mga kapatid, mahalaga po na maintindihan po natin ito, yung issue na ito. Yun po yung ating interpretation dyan. Doon po sa John chapter 3, yung born of water and the Spirit. As ang sabi dyan, no one can enter the kingdom of God without being born of water and the Spirit. You must be born from above. Twice so yung binanggit ni Jesus, born from above. Dyan po sa talatang 3 at sa talata po rito sa 7 na you must be born from above. Hindi po yan physical na pinag-uusapan, spiritual po. At mapapansin nyo, yung pinag-uusapan dyan, kingdom of God. May binabanggit dyan, no one can see. Pwede itong kingdom of God na ito, nakikita ito. At pangalawa, binabanggit dito, no one can enter the kingdom of God. Ano po ba itong kingdom of God na ito? Ito po yung paghahari ng Diyos sa atin. Future ho ito na pwede mangyari sa atin. Kaya ho sa atin, mahalaga po na yung proseso na dadaanan po natin. Sacrament of Baptism, Sacrament of Confirmation, at yung Eucharist. Angel Amoma, magandang gabi ho. Galing dyan sa Japan. God bless. John Paul Ruby. Maraming salamat bro for joining sa ating broadcast. Mga kapatid, may binabanggit pa ho dito si Jesus bago po yung verse 16. Sabi ng Panginoon, hindi mo naintindihan, teacher ka pa naman ng Israel. At ang sabi niya rito sa talata pong 11,
Amen, amen, I say to you, we speak of what we know, and we testify to what we have seen. But you people do not accept our testimony. If I tell you about earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you about heavenly things? Verse 14, and just as Moses lifted up the serpent, nakita niya sa Old Testament, yung mga tinuklaw ng ahas in the desert, so must the Son of God be lifted up. Yung parirala po dyan na lifted up, yung mamamatay si Jesus. So that everyone who believes in Him may have eternal life. So, importante yung believe o yung pananampalataya, pero hindi lang po tayo pananampalataya tumigil. Sa Katoliko, sa konteksto po natin, hindi ho tayo naniniwala sa faith alone. Yung faith na yan, lagi may kasama. Ano po? Yung obedience. Obedience saan, Brad Calix? Doon sa kalooban ng Diyos. Yung 10 Commandments, so sinusundan po natin yan. Sinusundan natin. We have to persevere dito sa lupa. Opo, bilang mga Katoliko, you have to prove yourself that you are a genuine. Kaya nga ho, yung mga tutulog-tulog sa pansita ng mga Katolikong kaibigan natin, questionable ho ang kaligtasan niya sa dulo. Bakit? Hindi ho nagpipersevere. Dapat tayo magpersevere. Yung paggawa natin ng mabuti sa ating kapwa, lahat po yan May points ho lahat yan sa dulo, mga kapatid. Kaya ho, anong makikita natin ditong prinsipyo dito sa case study natin kay Nicodemus? Una, makita natin si Jesus nag-share siya. Nagbahagi siya, nagkwento. So ikaw bilang Katoliko, mahalaga magkwento ka. Hindi po pwedeng makontento ikaw lang yung papunta sa langit later on. Dapat yung kamag-anak mo, kaibigan mo, kasama mo sa trabaho, masishiran mo. Ano yung kukwento mo? Tungkol sa Panginoon. Dapat pangalawa yung mensahe, sigurado. Ano yung mensahe mo? Si Jesus. Importante yun. Wala naman tayo ibang mensahe. Si Jesus ang mensahe natin Siyempre, importante malaman mo turo ng simbahan. Kaya nga po yung Catechism of the Catholic Church ay mahalaga po yan na reference natin. Kasi yan ho yung nagpapaliwanag sa turo ng simbahang Katoliko. Tatlo ho tayo, Tatlo yung ating pinangahawakan. Sacred Scripture. Ito, pinag-uusapan natin galing sa Bible yan Sacred Tradition. Tapos meron tayong Magisterium. Yung Magisterium na yan po yung official teaching ng simbahang Katoliko. Sa madaling salita, hindi ko na kinakailangan pa magkaroon ng private interpretation si Brad Calix kasi tapos na yung interpretation. Naandun, it belongs doon sa Magisterium. Kailangan ko lang basahin ang Catechism of the Catholic Church at i-share po sa inyo kasi tapos na ang interpretation. Magandang gabi. Sa akin may bahay kay Annalyn. Sa kay Arturo Pagatpatan. Salamat kapatid. Salamat for joining. So, importanteng prinsipyo makukuha mo rito kapatid. Si Jesus nag-share po siya. Pangalawa, yung mensahe ay klaro. Kasi kung hindi klaro sa iyo mensahe, paano magiging klaro sa iba yun? Aber? Kaya nga ho, inaano natin dito, mahalaga sa atin, meron tayong diligent sa pag-aaral. Hindi pwedeng Katoliko ka, hindi mo alam doktrina mo. Kandidato ka para maging protestante etong taon na to pag gano'n ang style mo. Hindi pwede. Dapat alam mo at inaalam mo, may desire kang matuto. Nagbabasa ka. Willing kang matuto. Hindi po pwedeng aating ka lang sa misa. Zimbabwe ka pa. Ano yung Zimbabwe, Brad Calix? Yung nagsisimba, uwi na. Zimbabwe, uwi na. Nagmamadali, hindi pa nga tapos si Father sa kanyang homily. Late ka na nga, alis ka pa ng maaga. Hindi ganoon. Hindi tayo mag-grow. Kailangan natin mag-grow itong 2025 ba kapatid? So, importante, si Jesus nag-share siya, mag-share din po tayo. Pangalawa, dapat ang mensahe, klaro. Kasi pag hindi klaro sa iyo yan, hindi rin klaro sa iba yon. Bakit? Hindi nga klaro sa iyo So, sa mensahe, importante dyan, yung dalawang bagay. Una, understanding. Ano mang bagay na sinishare mo, dapat naintindihan mo.
Ngayon, again, kung hindi mo naintindihan to, imposibleng maintindihan to ng iba. Ganun kasimple yan. Kaya nga hindi pwede na hindi ka nag-aaral, hindi ka nagbabasa. Hindi pwede yan. Big no-no yan sa ating Katoliko. Gone are the days na nakikinig ka lang sa pare ng 20 to 25 yung homily niya. Bitin tayo dyan totoo lang. Noong gagawin ko Brad Calix, kung bitin ako dyan. Sa YouTube, marami dyan teachings natin. Maghanap-hanap ka lang dyan. Mga YouTube, mga Katoliko na nagsishare dyan. Ang dami kaya dyan. Puro ka kasi puro ka kasi iba yung ginagawa mo Puro ka games puro ka, ano ba yon yung ginagawa ngayon, hindi kasi ako naglalaro nung ganun yung mga patay-patayan na yan, sa cellphone. Nelson Cadigal, magandang gabi. Pipito Barbon, maraming salamat for watching. Kaka-ML mo yan tigil mo yung kaka-ML mo, wala kang mapapala dyan. Ako hindi ako nag-ML sa talambuhay ko. Nakita ko na yan pero hindi ko sasayangin panahon ko dyan. Magbasa-basa ka ng Catechism of the Catholic Church. Wala ka kamong pambili. 500 pesos yun, makapal po yun Regalo lang po sa akin ng parish priest ko yan, kakapal po 3 beses ko na po napapaulit-ulit basahin po yun. Brad Calix, ba't basa ka ng basa nun? Pinapaliwanag ko nga po sa inyo, doon ho kasi ina-explain yung doktrina natin. Kung ang iglesia ni Manalo merong pasugo, yun po yung atin, yung Catechism of the Catholic Church. Opo. Ngayon, para maano mo yan, magbasa po kayo niyan. Bumili kayo kung meron. Kung wala naman, punta ka doon sa piso-piso, sa na re-renta, piso-piso, 5 pesos, dihulog. Alam mo yun dihulog, meron ata sa inyo yan. Yun, hulog-hulog ka lang doon, punta ka ron sa website na Holy See. Yung si doon, spelling S-E-E. Makita mo ron yung Catechism of the Catholic Church. Pindutin mo yun, lalabas yun sa'yo. Yun, wala masyadong kahirap-hirap. Napakadali lang nun. Ang kailangan lang doon, meron kang desire mag-aral. Tandaan mo to, pag wala kang desire mag-aral, kandidato ka, nalalabas ka na simbahan itong taon na to. Walang biro, hindi ako nagbibiro sa'yo. Hindi ako nagbibiro. Kami sanay kami mag-aral, kami mga pastor, sanay kami mag-aral. Sanay kami sa research. Ngayon, kung hindi ka mahilig mag-research, gawin mo na ngayon yan. Kasi kailan ka pa magre-research? Pag mahina ka na, pag nagdadialysis ka na, yun ba yung plano mo? Hindi ganun. Hanggat malakas ka, kaya ng utak mo, gawa ka na ng paraan. Hindi pwede yung nakikinig ka lang kay Brad Calix Importante yun, nakikinig ka sa akin. Pero ang gusto kong inahamon kita, ikaw mismo mag-aral ka. Mag-research ka. Teka muna, may binanggit si Brad Calix imbestigahan ko nga to. Yun ang gusto ko mangyari sa'yo. Imbestigahan mo. Hindi yung puro ka nakikinig lang. Importante, imbestigahan mo. May sinasabi si Brad Calix, pinapagalitan ako na Sige nga, titignan ko nga kung sakto yung sinasabi niya. Ngayon, kung sakto, kung tama, mag-usap tayo. Hindi ka pa kontento, di mag-video call tayo. Kung sa tingin mo, mas tama ka sa sinasabi ko, baka matuto ko sa'yo. Sige, video call tayo. Yan, maganda yan. Ano sabi dyan ni Arthur Sabare? Mobile Legend. Yan bro, may namatay na dito sa... talaga nakakamatay po yan, kapatid na Arthur. Neil Kevin M. Perez, magandang gabi brad Salamat sa pag-join. Ito pinagsasabi ko rito mga kapatid. May punto ito kung titignan mo lang, i-analyze mo to. Meron tayong gustong i-drive sa inyo na puntos mga kapatid. Hindi po tayo mag-aaksaya ng panahon na i-air tayo dito na wala po tayong gusto ipunto sa inyo. Marami tayong gusto ipunto. Ngayon, ako po ay hindi naman ako ka-expert. Ako po ay nag-aaral po. Apprentice po ako, estudyante ako Attitude ko na po yan ever since estudyante ako. Ang atin lang dito, sama-sama tayong matuto Huwag kayong bumitaw dyan kasi pag bumitaw kayo, may problema tayo dyan pag bumitaw kayo. Pwede naman kayo magkape-kape habang nakikinig kayo sa akin Maaga pa 8:28 lang Asa lang ba tayo? Yung sabi ko nga, understanding, importante. Pag hindi mo naintindihan ng isang bagay, mahirap magtuloy. Pangalawa, you have to accept the message. Nakikinig ka nga dito sa ibang mga pare, nakikinig ka. Naiintindihan mo nga, kaya lang ayaw mong tanggapin yung turo. May problema. Hindi pwedeng hindi mo tatanggapin ang turo. Mag-decide kang tanggapin ang turo. Kasi kung meron ka ibang turo sa isip mo, liban sa Catechism of the Catholic Church, manggugulo ka lang Manggugulo ka lang sa iba.
Hindi ka magiging blessing sa iba kasi iba tinuturo mo. No, delikado yan kapag ikaw meron kang posisyon dyan sa simbahan, tapos iba tinuturo mo. Hindi nakalagay sa catechism yung sinasabi mo, hindi pwede yan. Huwag mo na antaying mahuli ka pa na iba tinuturo mo. Hindi po pwede. Kailangan we are at the same page, ika nga. So, understanding, importante sa message. Pangalawa, tanggapin mo yan. Ngayon, nakita mo rin kay Nicodemus, makita mo na siya doon sa John 19:39 eh. Sa John chapter 3 mo siya nakita, di ba, si Nicodemus? Wala nang ibang nabanggit sa kanya. Binanggit na lang siya ni John doon sa chapter 19 na, sa may bandang dulo na. Ano sabi doon sa John chapter 19:39? Nung namatay na si Jesus, nandun si Joseph ng Arimathea, nirequest nila yung katawan ni Jesus. Diba, napako sa krus yun? O nag-request siya na baka pwede ibaba yung katawan ni Jesus. At si Nicodemus yung nag-assist kay Joseph ng Arimathea. So sa madaling salita, itong si Nicodemus na to, hindi lang siya nakipag one-on-one kay Jesus. Narinig niya ang mensahe, okay, naintindihan niya ang mensahe, tinanggap niya ang mensahe, at pangatlo nangyari sa kanya, naging follower siya na Jesus. Now question po sa inyo na matagal ng Katoliko. Are you a follower of Jesus? Yan ang magandang tanong dyan eh. Kasi kung hindi ho kayo follower na Jesus, hindi kayo tatagal sa simbahang Katoliko. Hindi po tayo follower ni Pope Francis. Hindi ho. Follower tayo ni Jesus. Bakit? Ang sentro ng simbahan natin si Jesus. Si Pope Francis, katiwala lang po yan ng simbahang Katoliko. Hindi po siyang sinasamba. Ang sinasamba natin si Jesus. Kaya dapat mamula tayo sa ating kaisipan. Si Jesus ang sentro natin. Siya yung sinasamba natin. Pagdating dito sa issue na to, di ba? Ang bagong series na ngayon eh. Learn to give na tayo eh. Sino example? Ang God the Father. The God the Father gave or sent His Son, si Jesus, to redeem us, yung humanity. Kaya ho, yan ang foundation eh. Mga kapatid, as I close, importante po ito na matutunan natin ito. Elma Pais Latigo. Good evening po, Brad Calix, watching from Esperanza, Sultan Kudarat. God bless po. Ganon din kay Bro Harvey Angke, ang Vice President ng Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod. Mga kapatid, let me challenge you bilang Katoliko. 2025 na ngayon eh. Ito pong series natin na bagong series na Learn to Give. Tapos na tayo sa Learn to Love series eh. 7 gabi rin ho yun eh. Pinag-usapan natin dun sa Learn to Love series last week. Number 1, dapat yung God's Word mahalaga sa'yo bilang Katoliko. Tandaan mo, 3 yung authority natin. Scripture, tradition, magisterium. Number 1 natin is Scripture. Now, babalik ka dun sa Scripture. Kompleto nga tayo, 73. Sa mga kaibigan natin, 66 lang eh. Pangalawa, maging concerned ka sa holy life bilang Katoliko. Hindi pwede lasinggero ka. Hindi pwedeng babaero po tayo. Hindi pwedeng laman tayo ng pasugalan. Tapusin mo na yan. Hindi yan ang kalooban ng Diyos para sa'yo. Nagsasabong ka, ginagastos mo dyan yung budget ng pamilya mo. Pambayad sa enrollment ng anak mo na isabong mo na. Brad Calix, sa online lang naman ako nagsasabong eh. Yun nga sinasabi ko sa'yo. Pag Katoliko ka, dapat matino kang Katoliko. Nilagay tayo ni Lord dito sa simbahang Katoliko para po alalayan kayo. Dati po tayong pastor eh. Hindi po sa amin pwede yan eh. Pakita mo sa buhay mo, maayos ka. Hindi po pwede yung naglalaro ka sa kasalanan tapos nag-expect ka sa langit ka pupunta. Hindi ka nga umaatin sa misa eh, papunta ka pan langit. Huwag ganun. Walang ganun. Pangatlo, mahalaga si Jesus at yung kanyang turo. Ika-4, learn to love the community, the church. Love your church. Love the brethren. 5, radical discipleship. Pinag-usapan na natin yan. Ika-6, missions.
Hindi lang tayo local, dapat global tayo. At pampito, yung pinakamahirap nating gawin talaga at ayaw nating gawin ito for so many reasons. Learn to love our enemies. Bigat ano? O ngayon, nasa learn to give tayo ngayon eh. O ngayon, ang pinag-usapan natin dito, ang sample, ang pinaka-originator ng giving, nag-initiate nito, perfect example, ang God the Father. Opo, ang God the Father. Okay. James Regalario Sabino. Medyo mabigat itong binitawan niya rito. Madami nga po Katoliko pero kakaunti lang ang tunay na Katoliko. Kapatid, ang gusto natin, dun tayo sa tunay. Kung bibigyan ako ng Lord, kasi 54 na ako eh. Kung 60 years old lang ako sa lupa, yung 6 na taong ko, ayoko nang aksayahin niya si ibang bagay. At least meron tayong ma-disciple na mga tatay. Ang punteriya ko kasi tatay, ang punteriya ko eh. May ma-disciple tayo na tatay na talagang follower ni Jesus. Katoliko pero follower ni Jesus. Iba yung buhay. Hindi siya katoliko lang sa bibig. Katoliko siya, may malasakit siya sa kapwa niya, alam niya ang salita ng Diyos, kaya niyang depensahan yung doktrina. Hindi siya nakikipagdebate. Huwag kayong makipagdebate mga kapatid. Hindi yan ang solusyon. Hindi debate, dialogue tayo ha, dialogue. Pag dialogue hindi mo na-offend yung kaibigan mo, dialogue pag debate yan. Ano ba dulo ng debate? Samaan ng loob yan eh. Lumipat ng Katoliko kasi napahiya. Kasi debate. Hindi ako bunga ng debate. Ako'y bunga ng medyo mahaba-habang pag-aaral, pagtatanong, pagre-research. Hindi po ito isang linggong desisyon ni Brad Calix kaya tayo nag-join dito. Ngayon, ang gusto natin, maka-impluwensya tayo ng iilang lalaki sa Pilipinas. Pero yung iilang lalaki na to, naintindihan nila bakit sila Katoliko. Na sila ay follower ni Jesus. Yun yung gusto nating ma-develop. Katoliko ka, pero follower ka ni Jesus. Mahalaga sa iyo yung holy living. Taliwas yan doon sa ginagawa ng maraming Katoliko sa panahon natin. Yun ang gusto nating ma-produce sa biyaya ho ng Diyos, mga matitinong Katoliko. Etnerol Ayadna. Good day, Bro Calix from Santiago, Isabela. Salamat for joining. Kay Joe Emperado, Sir, magandang gabi po. Salamat for joining. Kay Eitan Obdamen, Bro, maraming salamat sa area ito ng Bukid noon, kung di ako nagkakamali. Maraming salamat Atan John. Salamat for joining. So, yun po, ang gusto kong encouragement lang muna sa inyo. Meron pa naman tayo bukas, Announcement lang po. Bukas po ay magkikita pa tayo ng umaga. Ako po ay nasa Manila bukas, balik ko Biyernes. Ito po ay sa kabutihan ng aking mentor. At andito po siya ngayon, nakikinig sa akin sa broadcast. Ito pong mentor ko na ito ay well-respected po to international. Marami itong natulungan at isa ko sa mga pastor na talagang ginabayan niya. It's so happy lang po na nagdesisyon ako na magkatoliko. At ang maganda rito sa mentor ko, hindi niya ako ginudge. Mantakin mo, pinuntahan pa niya ako sa Bacolod. Tinawagan niya ako, sabi niya, I'd like to see you face to face. Hinanda ko lang sarili ko, baka tsinilasin ako pero nung nagkita kami, talaga namang tatay na tatay talaga. Bagamat ganun ang desisyon ko. Yung kanyang understanding bilang tatay, nakita ko, naramdaman ko At salamat po sa mentor ko na ito na ginagalang ko po ito. Well-respected po ito worldwide Ibang level na po itong mentor ko na to, pero binigyan niya pa rin ako ng pansin. Inunawa. At willing siya mag-journey sa kung ano ho ang pinagdadaanan ko ngayon. Corazon Gagi, salamat. Roel Castro Sangrano, Ave Maria, sabi niya. Merced Montebon, salamat
sa pag-join sa ating broadcast. Bukas po, pagdasal niyo ako na safe travel ha. Sa kada travel ko sa eroplano, may kaba pa ako eh. Alam mo kung ba't ako kinakabahan? Tagal akong di nakabiyahe eh. Kung once a week ako nasa Manila, biyahe eroplano di wala ka ng kaba-kaba niyan. Siyempre, una, nagkakaedad na tayo. Pag-pray lang natin, no? Ang kinakatakutan ko lang sa lahat dyan, yung ano bang tawag doon? Yung pag alis. Hindi na ako kinakabahan pag nasa ere na eh. Oo, kampante na ako doon eh. Oo, kampante na ako doon. Pag nag-take off, yan, kalimutan ko na yung mga term mo. Pag nag-take off, kasi hindi tayo sigurado doon eh. Pag nag-take off tayo, hindi tayo sigurado doon eh. Pag-pray nyo lang ho ako ha. Baka may adjustment tayo sa oras kasi nasa Maynila tayo. Hindi ko alam ang takbo doon eh. Sa ngayon eh. Hindi ko alam kung alas 6 tayo magsisimula sa Miyerkules. Pero tignan natin ha. Kasi may mga mission tayo doon eh. Kakausapin ko yung anak ko eh, na pastor ha. Tungkol sa nangyari noong December 3, yung proclamation natin. Ito po ay sa kabutihan ng aking mentor na nandito po ngayon, nakikinig po siya ngayon. Salamat po sa inyo, Pastor. Christy Ilastron, maraming salamat. At kay Rene Boy Kalimpong. Salamat sa iyo, Brad, sa mga mensahe para sa mga Katoliko. Opo, gagawin lang po natin yung pinapasabi ni Lord sa inyo ha. Kasi yun po yung pinaka-role ko rito sa ating community. Isang linggo po ito na Learn to Give series tayo. Malalaman nyo na lang ho yung title niyan bago tayo mag-start. Tapos sa next week, January 27 to February 3, ay Learn to Serve naman tayo series ha. So ano yan? Antabayanan nyo lang yan mga kapatid. Ano pa ba yung announcement natin dito? By February or March ay pagdasal ho natin, meron po tayo isingit na segment. Pagka Monday ay may interviewin tayo regarding sa trabaho. Meron tayong gospel ng umaga. Pero pag 6:30 to 7, mag-invite ako ng mga tamang tao rito na magpapaliwanag tungkol sa trabaho. Pangalawa, pangkapayapaan. Pag Martes, Wednesday, pangkalusugan. So, doktor yung imbitahin natin dito. Ikaapat, pamilya. Baka Couples for Christ, mag-invite tayo ng mga well-known na speakers po nila para mag-share po sa atin patungkol po sa malusog na pamilya. Pagka Friday, mag-invite ako na estudyante patungkol sa buhay-buhay para malaman natin, may pagdasal natin sila. Pag Sabado po ay usapang OFWs. Opo, mag-invite. Meron tayo dito kasi mga OFWs nakikinig dito sa broadcast. Opo. At pag Sunday naman ay usapang parokya. So, yun po yung include natin, February or March. Magsisimula po yan kasi mahirap maghanap ng mga mga resource speaker natin. Maski na ilang minuto lang, mahalaga po sa atin yon para makita mo yung balanse. May Word of God tayo sa umaga, pero part ng Word of God sa isang oras natin, meron tayong mapapakinggan na ibang putahe naman. No? Para mabalanse. Maganda yung makita mo eh. Jimmy Oren, magandang gabi bro. Maraming salamat. Kay Sunny Somaribos, maraming salamat for joining. Magkikita pa tayo bukas alas 6 ng umaga kasama si Apple, Lord willing, hanggang alas 7. Hapon pa naman yung flight ko pero dapat maaga na ako sa airport bukas. Ipanalangin niyo po yung mga pangailangan ko doon sa Maynila. Opo. Magawa ko yung dapat kong gawin doon. Kapatid, sa Manila, pagbalik natin ng Friday, ay samahan pa rin tayo ng Panginoon hanggang sa makauwi tayo ng maayos dito sa Bacolod. Mga kapatid, maraming salamat for joining sa ating broadcast alas 8:43. Alfonso Sumugoy Sr. Kabrad, mabuhay ka. Yan ang tunay na Katoliko sa salita. Palang mabait na. Napaka-professional magsalita, hindi marunong manira sa ibang sekta. Yan ang sabi ni Bro Alfonso. Joseph Balitok, hi po. Hi din sa'yo kapatid. Pipito Barbon.
Gabayan ka ng Panginoon, Brad Calix, sa iyong paglalakbay. God bless. Ayan. Ako, salamat po sa inyo mga kapatid. Nakaka-encourage po yung mga sinasabi nyo. Pagdasal nyo ako sa preparation, pinakamahirap sa lahat mag-prepare ng mensahe. Wala akong problema magsalita, built-in sa akin yan. Ang nakakatakot lang yung content ng sasabihin ko. Kasi ako mananagot sa Diyos balang araw, hindi po kayo. Kaya kami na mga nagtuturo, pagdasal nyo na lahat ng sasabihin namin dito ay okay siya. Pagka na-deliver namin sa inyo yan, pag tinanggap nyo yan, kasi ang responsibilidad nyo, tanggapin ang mensahe. Pakikinggan nyo yan, dapat paniwalaan mo yan, tapos tatanggapin mo yan. Pag tinanggap mo yan, ipapamuhay mo yan. Pag pinamuhay mo yan, ibabahagi mo yan. Marami kang gagawin dyan. Akala natin ganun lang kadali yun. Dapat apektado yung buhay natin pagka may natatanggap tayong teachings. Dapat nagbabago tayo. Yan, yung ating isip, yung ating buhay, pananalita, etc. Mga kapatid, hindi po tayo sa debate ha, tandaan nyo lagi yan. Huwag kayong join sa CFD, ba makipag-debate kayo, di-discourage ko na kayo. Huwag kayong join dyan. Kung debate, habol nyo sa ibang sekta, hindi. Marami nang gumagawa niyan. Ang sa atin, dialogue ha, usap lang, kape-kape. Ay Brad, kape tayo. Hindi ka ba naniniwala kay Kristo na siya ay Diyos? Tama, kape tayo. Alam mo ba may sinasabi sa salita ng Diyos? Di ba? Kape-kape lang. Medyo matagal nga lang yung proseso na yun, pero sigurado yun kung para sa debate. Yan ha. Tip lang natin sa inyo yan. Para at least huwag ka makipag-debate. Aral ka, tahimik lang, pakita mo yung pagmamahal sa kapwa mo. Doon mo ang dadala yung tao, yung concern mo, yung mahal mo siya. Hindi yung ito yung gamitin mo lagi utak. May lugar ang utak na ginagamit. Pero yung bang love, importante yan, di ba? Learn to love. So kasama doon, learn to respect. No? Importante yun mga kapatid. Iba man ang kanyang pananampalataya, pero mawin mo yan sa good works mo eh. Mawin mo yan sa attitude mo eh. Sige, manalangin tayo. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. Ama, salamat sa aming natutunan. Itong unang bahagi po ng Learn to Give, nakita namin ang God the Father initiated. He sent His Son, the Lord Jesus Christ. Siya po'y namatay sa krus ng Kalbaryo to redeem us. Panginoon, maraming salamat po kasi napakabuti niyo, Diyos. Turuan niyo kami maging katulad ni Jesus. Etong kulang sa amin. Marami nga kami, billion kami worldwide, pero iilang porsyento lang yung totoong sumusunod sa Panginoon. At sana nga ho, Lord, kung ilang taon man ako mabubuhay sa mundo na ito, may ma-produce nawa kami, maski na ilang piraso lang, pero mga solid na tatay. Mga tatay na may takot sa Panginoong Yesus, mga tatay na ayaw sa kasalanan, mga tatay na naiintindihan yung maayos na pamumuhay, buo yung pamilya. Yun po yung gusto kong makita ng mga tatay sa Pilipinas na titindig sa tamang aral ng simbahan. Ipaglalaban po ito, kaya niya ipagtanggol. Hindi po kailangan makipag-away. Tulungan niyo ho kami sa gabing ito sa pagtulog namin. Bukas magigising kami ayon sa inyong kalooban. At hinihiling ko po ang inyong patnubay. Ipanalangin niyo kami, mahal na Birheng Maria. Gusto po naming mamuhay ng maayos sa inyong tulong. At umaasa kami na palagi naming maalala ang inyong salita. At ito po yung magdilid sa amin sa holy living na tinatawag. Na maging pattern ng buhay namin si Jesus Christ. Siya maging sentro ng buhay pananampalataya namin. Salamat po sa lahat ng mga listeners at viewers sa gabing ito. Ang inyong blessings ay sumaaming lahat. Maraming salamat po sa inyong kabutihan. Gusto po namin bigay sa inyong mataas na papuri, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Joey Olmedo, maraming salamat, Brad, sa pag-join. Kay Marteo, praise God forever, more power, Brad. Salamat sa Panginoon. Mga kapatid, salamat for joining. Pakishare po yung video natin. Kita-kits tayo bukas sa ganap na alas 6 ng umaga hanggang alas
7 po. At suportahan niyo si Brad Calix sa ating YouTube channel, ang State of Grace TV. Opo, please subscribe. Pakikalat natin to sa buong tropa natin sa Catholic community nationwide patungkol po sa nabanggit nating YouTube channel na State of Grace TV. Diyan nakalagay yung conversion natin sa Catholicism, yung series ng ating talks kapag Monday to Sunday, nandyan po lahat. Kaya suportahan nyo mga kapatid. Maraming salamat po. Sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro. Ako po si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo. See you bukas ng alas 6, Lord willing. And bye for now.